Naging maayos naman ang buong gabi niya sa bahay nila Jake. Kahit papaano, nakatulog siya ng maayos. Kagaya ng sinabi ni Jake, kasama niya itong natulog sa iisang silid. Magkatabi din sila sa ibabaw ng kama pero syempre sa pagkakataon na ito, may nakaharang ng unan sa pagitan nilang dalawa. Nagising siya kinaumagahan na magaan na ang kanyang pakiramdam. Wala na din siyang sinat kaya naman mabilis na siyang nagpaalam kay Jake uwi na siya ng bahay. Kaya lang bago siya nito pinayagan, inutusan muna siya na mag-ayos ng kanyang sarili dahil sasabay siya sa pagkain ng breakfast. Binigyan pa nga siya nito ng pamalit na damit kaya naman, mabilis na din siyang naglinis ng kanyang katawan. Ginawa niya ang kanyang morning routine at pagkatapos noon, sabay na silang lumabas ni DJ ng kwarto. Habang binabaybay nila ang way patungo daw sa dining area, hindi niya maiwasan na mamangha sa kanyang mga nakikita. Tama nga ang inisip niya. Ang bahay na ito ay napakaganda. Chandelier pa lang, halatang milyon na ang halaga. Yes, lahat ng mga nakikita ng mga mata niya ay nagsusumigaw ang karangyaan. Para tuloy siyang sinampal ng katotohanan na mahirap lang siya. Lahat ng mga nakikita niyang mga gamit ay mamahalin. Napakaluwang din ng buong paligid at ang sahig, nakakahiyang apakan dahil sa sobrang kintab. Napaisip tuloy siya bigla gaano ba kayaman ang buong mag-anak na ito. Pagdating nila ng dining area, naabutan nila ang mga magulang ni Jake. Si Invest Trexie ay nakilala niya na pero ang daddy ni Jake na hindi niya alam ang pangalan ay ngayon pa lang niya nakita. Good morning, iha, nakangiting bati kaagad ng mommy ni Jake sa kanya. Good morning din po sa inyo. Kimi niyang bigkas. Napansin niyang kaagad na nag-angat ng tingin ang daddy ni Jake at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Maupo na kayong dalawa para makakain na, maotoridad nitong wika. Boses pa lang nito nakakatakot na. Kaagad naman siyang ipinaghila ni Jake ng upuan at inalalayan pa nga siyang makaupo. Tahimik silang kumain. Maraming mga pagkain na nakahain sa mesa pero dahil sa matinding hiya na nararamdaman, halos hindi niya malasahan ang mga iyon. Samantalang ang ama ni DJ De La Fuente na si Dominic De La Fuente ay lihim na nagdiriwang ang kanyang kalooban. Ang babaeng kasama ng anak niya ngayong si DJ ay alam niyang ang kaisa-isang babaeng pwedeng magpabago sa pagkatao ng anak niya. Magiging tunay na lalaki ang anak niya sa ayaw at gusto nito. Not bad naman kasi. Maganda ang babaeng nasa harapan nila. Mukhang matino at kahit na hindi nila ito ka-level sa antas ng pamumuhay, ayos lang. Basta ang importante sa kanya ay maging tunay na lalaki si DJ. Mabilis na lumipas ang ilang sandali. Sa wakas, natapos din silang kumain. Kaagad na ding nagpaalam si Elena sa mga magulang ni Jake. Noong una, ayaw pang pumayag ng mga ito pero noong sinabi niya na hinahanap na siya sa kanila, napapayag niya din. Si Jake na din ang naghatid sa kanya, kasama ang driver nito. Habang nasa biyahe sila, hindi niya maiwasan na magulat nang bigla na lang itong may ibinigay sa kanya. Ano ito? Nagtatakang tanong niya dito. For you. Tanggapin mo na. Remember, nawalan ka ng trabaho. Wika nito. Pero nakakahiya. Hindi ko matatanggap yan. Mahinang wika niya sabay titig sa check na hawak nito. Yes, check ang hawak ni DJ. Binibigyan siya ng pera para saan? Elena, tanggapin mo na ito. Isipin mo na lang din na compensation ito sa mga nangyari sa atin noong gabing iyon. Seryoso nitong wika na labis niyang ikinagulat. Kunot noon niya itong tinitigan. Compensation. Ibig sabihin, ang check na ibinibigay nito sa kanya ngayon ay kabayaran sa nangyari sa kanilang dalawa? Iniisip ba ng Jake na ito na kagaya lang din siya sa mga babaeng dumaan sa buhay nito na pagkatapos magamit, pwede nang tapalan ng pera? Hindi ako bayaran. Kung ano man ang nangyari sa atin ng gabing iyon, isa lamang iyon aksidente kaya naman, hindi ko matatanggap ang pera na iyan. Seryosong wika niya dito. Tinabig niya pa ang kamay nitong maihawak na tseke, sabay malungkot na tumitig sa labas ng bintana. Hindi siya bayaran. Nakaya niya ang magtiis sa makailang pang-aalipusta ng sarili niyang ina eh. Naliitan kasi ito sa sahod niya at mas gusto nitong magtrabaho siya sa bar, tapos sa isang iglap lang, may isang lalaki na gusto siyang bayaran dahil sa isang gabi na nangyari sa kanila. Hindi. Hindi pwede iyon. Hindi niya binibenta ang katawan niya at ang nangyari sa kanila ay isa lamang aksidente.
Actually, tanggap niya nang itong si Jake ang nakakuha sa kanya eh. Gwapo, mabango at aminado din naman siyang nag-enjoy din siya noong gabing iyon. Kaysa naman sa manyakis na si Mr. Poblete ang nakakuha sa perlas ng silangan niya, di ba? Siguro hindi niya matatanggap kung ang manyakis na iyon ang magpakasasa sa katawan niya. I know na hindi ka bayaran but ngayon mo higit na kailangan ang pera na ito. Come on, Elena, tanggapin mo na ito. Isipin mo na lang na tulong ko ito habang naghahanap ka ng trabaho. And besides, baka hindi na din naman tayo ulit magkikita eh. Ang nangyari sa ating dalawa ay isang malaking pagkakamali, hindi ako mapalagay kung wala akong ginawa na kahit na ano para matulungan ka sa kalagayan mo ngayon. Seryoso nitong wika sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Sino ba ang ayaw sa pera, di ba? Kung last na nilang pagkikita ngayon, pwede naman siguro siyang magpaka-practical. Tutal naman, last na nilang pagkikita ngayon at hindi na siguro magkukrus ang landas nila kahit kailan. Anak ng ina kang babae ka. Saan ka galing kagabi ha? Bakit hindi ka umuwi? Pagbungad pa lang ni Elena sa bahay nila, sigaw at sampal na kaagad ang sumalubong sa kanya. Hindi niya mapigilan ang maluha habang nakatitig siya sa galit na galit niyang ina na si Nanay Teresa, habang ang kapatid naman niyang si Bettina ay malaki ang ngiti sa labi habang nanonood lang sa kanila. Nay, malakas po ang ulan kagabi kaya hindi ako nakauwi. Sorry po. Umiiyak niyang sagot dito. Sorry. Sorry. Ang sabihin mo, lumandi ka lang babae ka kaya hindi ka nakauwi kagabi, galit nitong sigaw sa kanya. Hindi na niya napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak dahil sa sinabi nito sa kanya. Naku! Naku! Nagsisisi talaga ako kung bakit pa kita naging anak. Wala kang ang ambag sa pamamahay na ito, sakit ka pa ng ulo. Muli nitong wika na mas lalong nagpabigat sa nararamdaman ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit napakainit ng ulo ng sarili niyang ina gayong naging mabuti naman siyang anak dito. Kapag ikaw hitad ka mabuntis ka dahil sa pagiging pariwara mo, sinasabi ko sa iyo, Elena, itatakwil talaga kita. Huwag na huwag mong dumihan ang pangalan ng pamilya natin dahil sa pagiging puta mo. Alam mo, okay lang naman sana kung magpakaputa ka kung may dala kang pera sa tuwing umuwi ka eh. Kaya lang, hanggang ngayon, pasanin ka pa rin ang pamilyang ito. Walang kwetang anak, galit nitong sigaw sa kanya, kaya naman lalo siyang napahagulhol ng iyak. Wala nang hihigit na sasakit pa sa sinabi ng sarili niyang ina sa kanya. Palagi siya nitong pinagsasabihan ng masasakit na salita, pero hanggang ngayon, tumatagos pa rin sa puso niya ang mga sinasabi nito. Kung ituring kasi siya nito, akala mo, hindi siya tunay na anak eh. Nay, ano ba iyan? Ang ingay-ingay eh, ang aga pa oh, sumisigaw ka na dyan. Saka, baha naman talaga sa daanan kagabi kaya siguro hindi nakauwi si ate. Sabat naman ng kapatid niyang si Jano. Mukhang naghahanda na ito sa pagpasok sa school dahil naka-school uniform na ito ngayon. Iyan! Diyan ka magaling, Jano. Kampihan mo pa iyang ate mo na walang kwenta, sagot naman kaagad ni nanay kay Jano. Nay naman, wag niyo naman pong sabihin na walang kwenta si ate. Ang laki kaya ng naiambag niya sa pamilya natin. Halos lahat nga ng sahod niya, iniintriga niya sa inyo eh, tapos sasabihin niyo na wala pa rin siyang kwenta. Ani naman ni Jano na kaagad din namang pinanlisikan ng mga mata ni Teresa. Galit niya itong dinuro at siningawan. Natural, ako ang ina kaya dapat lang naintriga niya sa akin lahat ng kita niya. Abat wala nang libre sa panahon ngayon kaya umayos ka, Jano. Galit na wika nito. Kung ganoon po kapag magkatrabaho. Din ba kami ni Ate Bettina gagawin niyo din sa amin ang ginagawa mo ngayon kay Ate Elena? Sagot naman ni Jano, lalong naningkit ang mga mata ni Teresa inis at muli nitong sinampal ang kaharap niyang si Elena. Ang galit na naramdaman nito kay Jano ay kay Elena niya na naman ibinunton. Lalo tuloy na paiyak si Elena. Masakit ang pisngi niya sa 3 beses na pagsampal ng nanay niya sa kanya dahil lang inumaga siya ng uwi. Ni hindi man lang nito tinanong kung kumusta ang kalagayan niya gayong halos magdamag ang ulan at magdamag din siyang hindi nakauwi. Nay, bakit po ba kayo galit sa akin? Anak niyo po ba talaga ako? Bahagi ba talaga ako ng pamilyang ito? Umiiyak niya ng tanong dito. Patuloy sa pagpatak ang masagana niyang luha sa kanyang mga mata habang galit na nakatitig sa kanya ang nanay niya. Kung pwede lang na itakwil kitang anak, matagal ko nang ginawa sa iyo iyan, Elena. Pasalamat ka nga at pinalaki pa kita eh.
Dapat talaga noon pa, itinapon na kita sa basurahan. Kaya nagkanda Litse. Litse ang buhay natin dahil sa iyo. Malas ka kasi. Naiintindihan mo ba? Malas ka, galit nitong sigaw sa kanya, kaya wala sa sariling napaatras siya. Sobra na kasi eh. Masyado nang masakit at feeling niya, hindi niya nakakayanin pa kung patuloy siyang makakarinig ng hindi magagandang pananalita sa mismong taong nagluwal sa kanya dito sa mundo. Kung ganoon, kung hindi niyo na po ako kailangan sa buhay niyo, aalis na po ako. Salamat na lang po, nanay, umiiyak niyang wika. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, mabilis na siyang naglakad palabas ng bahay, pero natigil din siya sa paghakbang nang marinig niya ang malakas na boses ng nanay niya. Sige, lumayas ka. Tutal, kaya mo nang buhayin ang sarili mo, di ba? Walang utang na loob. Walang kwentang anak. Lumayas ka at huwag na huwag ka nang magpakita sa akin, kahit na kailan. Galit na sigaw ng nanay niya sa kanya, kaya naman hilam ang luha sa mga mata na muli siyang humakbang paalis. Tama. Siguro, ito na din ang tamang oras para umalis siya. Wala nang patutunguhan ang lahat at hindi na healthy kung patuloy siyang makikitira sa mga taong ayaw sa kanya. Patuloy sa pagpatak ang luha sa mga mata ni Elena habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung saan siya patutungo lalo na at wala na siyang balak pang bumalik sa tahanan nila. Hindi na siya welcome sa pamilyang iyon kaya wala na siyang magagawa pa kundi ang umalis na lang. Hindi na din kasi healthy eh. Habang tumatagal, naapektuhan na din yata pati mental health niya. Baka kapag magtagal pa siya sa bahay na iyon, baka mabaliw lang siya sa sobrang stress. Nasa ganoong kalagayan si Elena nang maramdaman niya ang paghawak ng kung sino sa kanyang balikat. Gulat siyang napalingon at hindi niya mapigilan na lalong mapaiyak nang sumalubong sa paningin niya ang kapatid niyang si Jano. Ate, saan ka pupunta? Seryosong tanong nito sa kanya. Halata sa mukha ng kapatid niya ang simpatya, kaya pilit siyang umiti dito kahit na ang totoo, durog na siya. Aalis na ako sa atin, Jano. Pinalayas na ako ni nanay eh. Lumuluhan niyang sagot dito. Paano ka na niyan? Saan ka na ngayon titira? Saan ka na pupunta? Seryosong tanong nito. Hindi ko alam. Bahala na, sagot niya dito. Sa totoo lang, hindi niya talaga alam kung saan siya patutungo. Wala siyang mapuntahan at lalong wala namang kamag-anak na pwedeng kumukop sa kanya. Ang mahirap nito, wala din siyang pera. Parang gusto niya tuloy pagsisihan na hindi niya pa tinanggap ang cheque na binibigay sa kanya ni Jake kanina eh. Lumayas man siya ngayon, sure sana na may pangastos siya. Ngayon tuloy, mukhang sa kangkungan siya pupulutin dahil wala talaga siyang kapera-pera. Umuwi ka na lang kaya sa atin, ate. Kahit naman mabunga nga si nanay, at least safe ka pa rin sa bahay eh. Hayaan mo, baka pag uwi mo, hindi na mainit ang ulo ni nanay. Kaya lang naman ganoon iyon dahil magdamag siya doon sa lamay tapos natalo yata sa tong-its. Seryoso nitong wika sa kanya. Lalo naman siyang nakaramdam ng matinding paghihimutok sa kalooban niya. Ganito naman talaga palagi eh. Sa tuwing minamala sa sugal ang nanay niya tapos wala siyang maibigay na pera, siya ang palaging pinagbubuntunan ng galit. Minsan, gusto niya na itong questionin kung talaga bang anak siya nito. Kung makapanliit kasi sa pagkatao niya, wagas at kulang na lang isumpa siya nito. Hindi na ako babalik sa atin, Jano. Panindigan ko na siguro itong paglalayas ko at kung ano man ang mangyari sa akin, siguro kailangan kong tanggapin dahil iyon talaga ang kapalaran ko eh. Mahinang wika niya dito. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Teka lang, may pera ka ba dyan kahit pangkain lang? Hati na lang tayo sa baon ko para kahit papaano, may panlaman ka sa sikmura mo mamaya. Tiyak din akong hindi ka pa yata kumakain eh. Seryoso nitong wika pero kaagad siyang umiling. Jano, mag-aral kang mabuti ha? Hayaan mo, kapag swertihin ako sa buhay, pupuntahan kita sa school mo. Hindi na ako uwi sa atin. Muli niyang bigkas. Napansin niyang natigilan si Jano at malungkot na tumitig sa kanya. Ate, nag-aalala ako sa iyo. Kung bakit ba naman kasi ang init ng ulo ni nanay sa iyo eh. Bigkas nito. Hayan mo na siya. Sige na baka malate ka na sa school. Siguro, maghahanap na lang ako ng pansamantalang matitirhan. Huwag kang mag-aalala, magiging maayos din ako.
Pilit ang ngiti sa labi na wika niya pero sa totoo lang, natatakot siya posibleng mangyari sa kanya ngayon. Alam niya kasing simula ngayong araw, wala na siyang tahanan na matitirhan. Okay, ate. Papasok muna ako sa school pero mamaya pag-out ko, magkita tayo ha? Teka lang, siguro sa park na lang malapit sa school. Doon ka muna tumambay para doon na lang kita puntahan mamaya't saka. Heto pala ate, hati tayo sa baon ko para may pangkain ka mamaya. Magiging maayos din ang lahat, ate. Huwag kang mag-aalala, nandito pa naman ako eh. Magiging karamay mo ako kahit na ano ang mangyari. Nakangiti nitong wika sabay abot sa kanya ng 50 pesos na kaagad niya namang tinanggihan. Ayos lang ako, Jano. May pera pa naman ako dito eh. Sige na, baka malate ka na niyan eh. Mag-aral kang mabuti ha, pilit ang ngiting wika niya. Napansin niya pang nag-aalangan ang kapatid niyang iwan siya pero noong tumango siya, wala na din itong nagawa kundi ang tuluyan ng naglakad paalis. Samantalang, naglakad naman siya sa direksyon kung saan hindi niya alam kung saan patutungo. Gulong-gulo ang isipan niya at the same time, natatakot din siya sa mga posibleng mangyari sa kanya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang may biglang humintong sasakyan sa tabi niya, kaya wala sa sariling napatitig siya dito at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa gulat nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng naturang sasakyan at bumungad sa paningin niya ang walang iba kundi si Jake de la Fuente. Elena! Hop in, seryoso at walang kahit na anong ekspresyon sa mukha na nakikita si Elena habang sinasabi ni Jake ang katagang iyon. Para namang ipinako siya sa kinatatayuan niya at hindi siya makakilos. Pasimple niya ding pinunasan ang luha sa kanyang mga mata habang nagdadalawang isip siya kung susundin niya ba ang nais ni Jake. Hindi niya alam kung susundin niya ang sinabi nito. Nahihiya na kasi siya dito eh. Marami ng oras na nasayang dahil sa kanya. Hindi siya nito kargo pero bakit ba palagi na lang itong sumusulpot sa hindi inaasahang pagkakataon? Sir, salamat na lang po. Mahina niyang tugon dito. Akmang maglalakad na sana siya paalis nang maramdaman niya ang paghawak nito sa braso niya. Sir! Sir! Kailan mo pa ako naging sir gayong sa naalala ko? Jake ang palagi mong tawag sa akin, seryoso nitong tanong sa kanya. Ramdam niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Hindi naman siya nakaimik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla niya ding naramdaman ang pagkabog ng bundok niya. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Saka, dapat lang po natawagin kitang sir kasi po hindi magka-level ang buhay natin. Seryosong sagot niya dito. Pigil niya din ang sarili niya na muling maiyak, lalo na nang maalala niya ang nangyari sa kanya kani-kanina lang. Parang gusto niya kasing maingit dito kay Jake. Ang mga magulang nito ay mababait. Lalo na ang mommy nito na ilang saglit niya lang nakausap pero ramdam niya ang kabaitan nito. Ni Hindman lang niya naramdaman na isa siyang outsider kung ituring nito sa buong gabi na pananatili niya sa bahay ng mga ito. Kiyake! Sumakay ka na. Mag-usap tayo. Seryoso nitong wika sa kanya at kitang-kita niya kung paano nagsalubong ang kilay nito habang titig na titig ito sa kanyang pisngi. Alam niya kung ano ang nakaagaw pansin dito. Siguro, ang pasa sa kanyang pisngi dulot ng pagsampal kanina ng Nanay Teresa niya. TSA, wala pang isang oras na naihatid kita sa bahay mo, may injury ka na kaagad. Ang this time sa pisngi pa talaga? Hindi nang hinayang sa ganda mo ang taong naglagay ng pasa sa pisngi mo, Elena, seryoso nitong wika sa kanya. Habang sinasabi nito ang katagang iyon, napansin niya ang galit sa mga mata nito, kaya naman kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Ano ba ang nangyayari dito kay Jake? Bakit ramdam niya ang pagiging concern nito sa kalagayan niya? Nanay ko ang may gawa nito, mahina niyang wika na sa tono ng kanyang boses ay para bang nagsusumbong siya. Feeling niya kasi sa sandaling ito may kakampi na siya eh. Nanay mo? So this is not the first time na lagyan ka ng pasa na iyan, seryosong tanong nito sa kanya. Hindi siya nakaimik. Ayaw niya kasing sabihin dito kay Jake na normal na lang sa kanya ang magkaroon ng pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan eh. Nahihiya pa rin siya kahit papaano. It's getting late at pumapatak na naman ang ulan. I think wala nang dahilan pa para magdalawang isip na sumakay ng kotse. Huwag kang mag-aalala, kagaya kagabi, safe ka sa akin, seryoso nitong wika sabay hila nito sa kanya patungo sa sasakyan. Hindi na siya pumalag pa.
Wala naman talaga siyang patutunguhan. Wala din naman siyang kakilala na pwede niyang puntahan para tulungan siya sa sitwasyon niya ngayon. Nandito si Jake na hindi niya alam kung bakit sa tuwing nasa hindi siya kanais-nais na sitwasyon bigla na lang itong dumadating. Nagmumukha tuloy itong tagapaglitas niya sa tuwing down na down siya. Kanina lang kasama niya ito. Inihatid pa siya nito sa may kanto at pilit na iniaabot sa kanya ang check kung saan kaagad niya din namang tinangihan. Hanggat maari, ayaw niya kasi talagang pabayaran ang dangal niya eh. Ang mga nangyari sa kanila ay aksidente ang lahat dulot ng malupit na pagkakataon. Nang tuluyan na siyang makasakay, sumunod din si Jake. Naupo ito sa tabi niya habang siya naman ay nakatitig lang sa labas ng sasakyan. Sakto lang ang pasakay nilang dalawa ni Jake sa loob ng kotse dahil bigla na lang lumakas ang ulan. Mabuti na lang talaga at dumating si Jake dahil kung hindi, baka maliligo na naman siya sa ulan. Masakit ba? Seryoso nitong tanong sa kanya. Wala sa sariling napahawak siya sa pisngi niya at hindi niya mapigilan ang mapangiwi, lalo na nang makaramdam siya ng kirot sa bahaging iyon. Sinaktan ka ng mga magulang mo dahil hindi ka nakauwi kagabi. I think, kailangan kang madala sa doktor para matingnan iyang pisngi mo, muling wika niyo sa kanya. Wala sa sariling kaagad naman siyang umiling. Huwag na po. Hindi na po kailangan. Mawawala din po ang pasa sa paglipas ng araw. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa akin, Jake. Mahina ang boses na wika niya dito. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila ni Jake noong gabing iyon, hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng hiya dito. Lalo na at nakita na nito ang tunay niyang sitwasyon. Hindi ba nang hinayang ang nanay mo na baka masira ang ganda mo dahil sa pagsampal niya sa iyo? Hindi niya naisip ang ganoong bagay. Para sa kanila, malas ako sa pamilya namin. Ayaw nila sa akin. Feeling ko nga, hindi ako bahagi ng pamilyang iyon. Malungkot niyang sagot dito. Pasimple niya ding muling pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Tahimik lang si Elena buong biyahe. Hindi niya pa nga maiwasan na magulat nang mapansin niya nang bigla na lang pumasok ang kanilang sasakyan sa isang mataas na building. Isa itong sikat at mamahaling condominium building dahil kumpleto ito sa pangmayamang mga amenities. Kung palagi ka nilang sinasaktan, mabuti pang umalis ka na lang sa inyo. Nandito naman ako na willing kang patirahin ka sa isa sa mga pag-aari kong condominium. Huwag kang mag-aalala, ligtas ka dyan at matagal ko nang hindi ginagamit ang unit ko dyan. Seryoso nitong wika. Hindi naman siya nakaimik. Nagulat siya pero may dahilan ba para tangihan niya ang pagmamagandang loob nito sa kanya? Wala siyang matirhan at kung sakaling tangihan niya ito, kaya niya bang tumira sa kalsada? Walang-wala talaga siya ngayon eh. Wala siyang pera. Wala din siyang trabaho. Paano siya makakasurvive sa malupit na hampas ng buhay kung tatangihan niya ang offer nito? Kailangan niya pa bang pairalin ang pride niya gayong nag-iisa na lang siya nalalaban sa buhay? Tuluyan na siyang itinakwil ng mga taong akala niya magiging kakampi niya habang buhay. Mag-isa na lang siya ngayon kaya naman, wala nang dahilan pa para magpakipot pa siya. Salamat, Jake. Hayaan mo kapag maging maayos na ang lahat sa akin, kusa kong lilisanin ang unit mo na iyan. Saka, kapag magkatrabaho ako, babayaran kita sa lahat ng naitulong mo sa akin. Mahina niyang sagot dito. Hindi naman na umimik pa si Jake hanggang sa tumigil ang sasakyan nito. Naunang bumaba at sumunod naman siya. Sa 5th floor ang kanilang destinasyon. Huminto sila sa tapat ng isang nakasarang pintuan at si Jake na din mismo ang nagbukas. Nauna itong pumasok sa loob at kimi naman siyang napasunod. Hindi niya alam kung bakit napakabait ni Jake sa kanya. Although, hindi naging maganda ang una nilang encounter, bumabawi naman ito sa kanya ngayon. Siguro, ang nangyari sa kanila ay ipagpalagay na lang niyang blessing in disguise. Kung hindi niya nakilala itong si Jake, baka kung saan na siya pupulutin ngayon. Dito ka muna tumira. Safe ka dito at makakakilos ka ng maayos. Ang mga pangangailangan mo ay ipapadala ko na lang dito mamaya. Feel at home at huwag kang mahiya na magsabi sa akin sa mga gusto at ayaw mo. Muli nitong bigkas. Pagkatapos nitong sabihin ang katagang iyon, may isa itong card na inilabas mula sa loob ng wallet nito. Iniabot nito sa kanya kaya naman nagtatanong ang mga matang tumitig siya dito. Alam kong ayaw mong tumanggap ng kahit na ano mula sa akin. Ang tseke na binibigay ko sa iyo kanina at tinagihan mo din Elena,
Sa buhay natin dito sa mundo, hindi ka makakakilos ng maayos kung wala kang pera. Gamitin mo ang card na ito para mabili mo lahat ng mga pangangailangan mo. Muli nitong wika. Hindi naman siya nakakilos. Nahihiya na siya dito kay Jake dahil sobra-sobra na nang ibinibigay nitong tulong sa kanya. Libre na nga ang pagtira niya sa napakagandang tirahan na ito, tapos bibigyan pa siya ng pera. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Jake? Bakit napakabait mo sa akin? Wala sa sariling tanong dito. Seryoso lang siya nitong tinitigan bago ito nagsalita. Mag-uusap tayo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga. Seryoso nitong wika sabay hawak nito sa kamay niya at sa mismong ibabaw ng palad niya, ipinatong nito ang card na ibinibigay nito sa kanya. Feel at home, Elena. Huwag kang mag-alala, simula ngayong araw, sagot kita. Katagang binitiwan nito bago siya nito tuluyang iniwan dito sa loob ng unit. Bago tuluyang lumabas si Jake, nagbilin pa ito sa kanya na isarado ng maayos ang pintuan ng unit. Safe ang lugar na ito but I recommend na always lock the door lalo na at mag-isa ka lang. For your safety. Seryoso nitong wika. Wala sa sariling napatango siya. Although, seryoso kung makipag-usap si Jake, alam niyang mabait itong tao. Hindi ito magsasayang ng oras sa mga kagaya niya kung hindi, diba? Sa tanang buhay niya, ngayon lang din niya naranasan na may isang taong handa siyang tulungan kahit na isa lamang siyang estranghero sa buhay nito. Salubong ang kilay at naggangalit ang bagang ni Jake habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Ang makitang nasa hindi maayos na kalagayan si Elena ay nagbibigay ng labis na bigat ng kanyang kalooban. Ibinaba nila ito sa kanto kanina. Out of curiosity, pinasundan niya ito sa isa niyang tao kung saan ito nakatira. Wala pang 30 minuto na nakapasok sa loob ng bahay si Elena, lumabas kaagad ito. Umiiyak at halatang sinaktan daw dahil sa nito ang pisngi habang naglalakad paalis. Napabalik siya nang wala sa oras at kaagad na hinanap kung nasaan na ito banda. Sakto naman dahil nakita niya itong nasa gilid ng kalsada at may kausap na isang lalaki kaya naman naghintay sila ng ilang saglit bago ito lapitan. Pasa sa pisngi ang una niyang napansin nang sumakay ito sa kanyang kotse tapos halatang nagpipigil itong maiyak. Of course, sobrang naawa siya dito. Ngayon niya lang din lubusang na-realize na swertihan lang pala ang magkaroon ng isang mapagmahal na pamilya. Kagaya nila. A most perfect ang pamilyang kinalakhan niya. Nagmamahalan ang parents niya. Nakakaangat sila sa lipunan at higit sa lahat, protektado at nabibigyan silang magkakapatid ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Unlike Elena na patuloy na lumalaban sa hagupit ng buhay. Sa Paradise Diamond Hotel tayo. Maiksing utos niya sa driver na kaagad naman sumunod. Ang hotel na iyon ay pag-aari ng pamilya nila. Binata pa lang ang Daddy Dominic niya, pag-aari na nito ang nasabing hotel. Lumipas man ang mahigit 3 dekada na panatili ng hotel na iyon ang ganda at nakakasabay ito sa pagbabago ng panahon. Pagdating sa hotel, kaagad siyang sinalubong ng manager at iba pang mga empleyado na may matataas na posisyon. Kagabi pa na-inform ang nasabing manager sa pagdating niya. Sa pagpasok pa lang sa hallway ng nasabing hotel, naging mainit ang naging pagtanggap ng mga ito sa pagdating niya. Good morning, Mr. Daniel Jake de la Fuente. Panabay pangangbati ng mga empleyado sa kanya. Tanging-tango lang ang naging sagot ni Jake at diretsyo na siyang naglakad patungo sa opisina. Aktulay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta siya dito sa hotel for work. May ibang nangangasiwa dito pero dahil sa nangyari kay Elena, hindi niya mapapalagpas na walang mapaparusahan. Samantalang, hindi naman maiwasan na makaramdam ng kaba ang mga nasa higher posisyon. First time kasi silang dinalaw ng isa sa mga anak na may-ari ng hotel at alam nilang importante ang sadya nito base na din sa ekspresyon ng mukha nito. Hindi pa nila gamay ang ugali ng batang De La Fuente kaya hindi din nila maiwasan na makaramdam ng takot at the same time, nag-aalala sila lalo na at mukhang hindi maganda ang dalang balita ng anak ng mga De La Fuente. Pagkapasok ni Daniel Jake sa opisina, prente siyang nauupo sa swivel chair at muling hinarap ang mga opisyal ng nasabing hotel. Nababaka sa mga mukha ng mga ito ang kaba pero parang walang pakialam si DJ at dumirekta at pagtitig niya sa walang iba kundi si Mr. Poblete. Kilala niya ang lalaking ito. Malinaw ang kuha sa sisi na ito iyong lalaki na nangharas kay Elena noong gabing iyon.
Mr. Alfaro, kumusta ng pamamalakad dito? Seryosong tanong ni DJ sa manager. Saka pa lang ito nag-angat ng tingin at buong galang na sinagot ang amo. Sir, mabuti po. As usual, ang hotel na ito ang may excellent na service na in-offer. Sa mga guest natin, binabalik-balikan tayo ng ating mga regular guest dahil sa magandang serbisyo natin sa kanila. Well, that's good. Guest satisfaction is important, but what about our staff? What about them? I heard that one of our staff was fired yesterday because she didn't follow his supervisor's wishes, direkta at walang paligoy-ligoy niyang tanong. Wala siyang time na magtagal dito sa hotel, lalo na at marami pa siyang gagawin ngayong araw. Ayaw niya din ng maraming pasikot-sikot na pag-uusap. Staff na nasisante po kahapon. Papasensya na po sis, easy po ang makakasabot niyan. Alanganing sagot naman ni Mr. Alfaro. Sa naging reaksyon nito, mukhang wala itong alam sa mga nangyayari sa buong paligid. Sa bagay, pinakamababa ang posisyon ni Elena. She's from housekeeping department at kahit nagaano pa kahalaga ang papel na ginagampanan nito sa hotel na ito, hindi ito napapansin ng mga taong mas nakakataas ang posisyon dito. Hindi mo alam na may nasisante kang tao kahapon lang. Anong klaseng manager ka at bakit hindi mo alam ang mga nangyayari sa buong paligid? Galit niyang tanong kaagad namang natameme si Mr. Alfaro. Tumingin siya sa head ng EC na noon ay pinagpapawisan na din ang malapot. Lahat ni nerbiyos lalo na at hindi pa nila kabisado ang ugali ng batang De La Fuente pero kagaya din yata ng tatay. Malupit din yata ito dahil simula noong pumasok ito ng hotel, ni hindi man lang nila nakitang ngumiti ito. Mr. Public, any reaction? Balita ko, sa lahat ng mga heads ng hotel na ito, ikaw ang mas may pinakamaraming reklamo from your staff. Seryosong tanong ni DJ kay Mr. Public na noon ay tagaktak ng ang pawis sa noo kahit na napakalamig naman ng buong paligid. Si Sir. Hay, hindi ko po maintindihan pa, patawad po, sagot naman ni Mr. Public gamit ang nanginginig nitong boses. Marahas naman siyang napabuntong hininga. Sa lahat ng ayaw niya yung taong hindi kaagad umaamin sa lahat ng pagkakamali. Hindi mo maintindihan. Now tell me, sino sa mga staff mo ang paborito mong iharas at basta mo na lang tinangal sa trabaho dahil hindi mo nakuha ang gusto mo? Seryosong tanong niya dito. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ni Mr. Poblete sa gulat. Napalunok pa ito ng sariling laway dahil sa nerbiyos. Si Sir. Tutungkol po ba ito kay Miss Elena? 2 araw po siyang absent kaya hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mr. Poblete lalo na nang mapansin niya ang galit na titig sa kanya ng anak ng may-ari ng hotel. Ngayon pa lang, parang gusto niya ng pagsisisihan ang ginawa niyang pagtangal kay Elena nang walang maayos na due process. Gusto niya na ding pagsisisihan ang pagiging padalos-dalos niya at ang hindi pagkontrol sa nararamdaman niyang pagnanasa kay Elena. You're fired, malamig pero malinaw ang boses na wika ni Daniel Jake kay Mr. Public na labis na ikinagulat ng lahat. Not only you pati ang EC ng hotel na ito. Ang kasalanan niyong nagawa ay walang kapatawaran at sisiguraduhin ko na wala nang mag-hire sa inyo ng kahit na sinong kumpanya. Blacklisted na din kayo sa lahat ng sanggay ng De La Fuente Group of Companies. Iyan ang parusa ko sa inyo dahil sa ginawa niyong pagmamalabis sa inyong posisyon. Muling wika ni DJ. Hindi naman maiwasan na maiyak ng babeng EA, hindi niya din kasi akalain na ang pabor na ibinigay niya kay Mr. Poblete ay magbubunga pala kaagad ng hindi maganda. Si Elena lang ang tinagal nila kahapon pero bakit ganito ang naging reaksyon ng boss nila? Lahat ng sangkot sa pagkakatangal kay Elena ay paparusahan. Si Sir, maawa na po kayo sa akin. May pamilya po na umaasa sa akin. Huwag niyo po akong tangalin sa trabaho, Sir. Nagmamakaawa namang wika ni Mr. Poblete pero parang walang narinig na hinarap ni DJ ang manager ng hotel. This is your last chance, Mr. Alfaro. Kapag may mabalitaan pa akong pamamalabis sa mga staff, ikaw na ang tatanggalin ko sa susunod at sisiguraduhin ko na wala nang mag-hire na kahit na isang company sa'yo. Seryosong wika ni DJ at parang walang nangyari na mabilis na siyang naglakad paalis. Patawad po, Sir. Hindi na po mauulit ang mga nangyari. Pangako po, hindi lang welfare ng mga guest ang bibigyan namin ng pansin, kundi pati na din ng mga empleyado. Narinig niya ng wika ni Mr. Alfaro pero hindi na siya nagkomento pa. Tapos na ang usapin na ito at kailangan niya ng makaalis. Ni hindi niya din binigyang pansin pa ang mga nagmamakaawang si Poblete pati na din ang head ng ES department.
Habang naglalakad si DJ paalis, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Bigla niyang na-realized ang ginawa niya kani-kanina lang. Hindi niya alam kung ano ang meron kay Elena at kung bakit niya nagawa ang ganitong bagay. Dati, wala naman siyang pakialam sa mga empleyado eh. As long as nagagawa ng mga ito ng maayos ang trabaho, ayos na sa kanya. Pero dahil kay Elena, nakialam siya at sana, kapag malaman ni Elena ang ginawa niya ngayon, sana ay matuwa din ito sa kanya. Ito lang kasi ang alam niyang paraan para makabawi sa nangyari sa kanila ng gabing iyon eh. Saka simula noong may nangyari sa kanila, feeling niya may malaking bahagi ng pagkatao niya ang biglang nagbago. Magiging tunay na lalaki na yata siya eh. Parang sa ibang bagay na kasi nakafocus ang isipan niya.